Sino nga ba si Dozan? Siya nga ba si Joy Boy? Ang orihinal na Sun God Mika? O hindi naman kaya ay ang Forest God or ang Earth God? Napakalaking misteryo nito ngayon, especially binanggit nitong si Imo ang pangalan na ito along with Luffy and Loki. Na alam natin guys, itong si Luffy ang Sun God Mika, si Loki naman ay ang tinaguri ang God of War ng modern era na nagwi-wield ng power ni Nidhogg at ng legendary weapon na si Ragnir. So para maialign ni Imo ang pangalan ni Dozan sa dalawang ito, surely isang napakalakas na individual na entity ng Dozan na ito, which links it sa possibility na pwedeng siya ay ang Earth God or ang Forest God. And I think sa Elbaf arc na ito ay finally na i-reveal na ang apat na gods ng One Piece verse. Ang Rain God, ang Sun God, ang Forest God, at ang Earth God. Kung kaya ni Imo na magsamo ng Omen ng Black Flames, kayang-kaya ding magsamon nitong si Loki ng Thunder at ng Lightning mula sa kalangitan. Rason kung bakit hirap na hirap din nitong si Imo na patayin si Loki. Unlike ng claims niya before, napapatay niya si Luffy, papatay niya si Loki, it seems mahihirapan siya dito pa lang kay Loki dahil napakalakas din talaga nito. Pero ngayon dumako na tayo sa pinaka-controversial na topic para sa latest chapter at yon ay si Dozan. Napakarami nang nagsasabi ng iba't ibang mga theories, iba't ibang mga assumptions. Merong mga nagsasabi na iilan na pwedeng ang Dozan na pangalan na yon ay ang pangalan ng orihinal na Sun God Mika na pinatay ni Imo. Possible din daw na ang pangalan na Dozan ay ang tunay na pangalan ni Joy Boy. But what I think is, ang pangalan na Dozan ay ang pangalan ng Earth God, ang World Serpent na pinatay ni Imo. Tulad ng paulit-ulit nating sinasabi at binabanggit, isang napakalaking entity, isang kinikilalang significant na karakter sa loob ng verse si Dozan dahil kung hindi naman siya ganun kalakas, hindi na siya kikilalanin pa nitong si Imo. Hindi din niya kailangang i-state dito kay Loki na pinatay niya na si Dozan. Dahil kung mahina at walang kwentang karakter lang naman siya, parang langgam lang siya kay Imo na hindi man lamang niya papansinin habang pinapatay niya ito. Pero ngayon na wala pa tayong detalye kung sino at ano siya, pagbasehan muna natin ang pangalan na Dozan. According sa Japanese history, merong isang nilalang, isang significant na individual na nagngangalan na Saito Dozan ang ikinoconsider na isa sa 3 great villains ng Japan. Isa siyang samurai lord mula sa Sengoku period at tinatawag din siya na Viper of Mino. And as you know guys, Viper, isang type ng ahas, isa itong serpent. Napakaraming beses na din nating tinalakay sa ating mga reviews, theories, analysis ang tungkol sa World Serpent sa loob ng One Piece verse. Tulad na lamang ng Red Serpent soaked in blood na tinutukoy ni Dory at ni Brogy na kayang i-withstand ang kanilang Hakuku sovereignty. Alam natin na hindi yun basta haka-haka lang, may literal na nag-e-exist na ganong creature sa loob ng verse. Pero never pa siyang nagpapakita. And since kino-consider nitong si Imo na ang pangalang Dozan na ito ay kalinyada nitong si Luffy na ang Sun God, ng God of War na itong si Loki, surely isang type of God din itong si Dozan. At pwedeng maalin siya sa Forest God o yung Earth God. Pero kung i-consider natin ang previous na nakaraan nating theory tungkol kay Imo, na possible na si Imo ang Forest God, kaya ayon nga sa nakita nating Harley, nakalagay doon na kayang kontrolin ng Forest God ang mga demons, pwedeng itong si Imong Forest God. So assuming na totoo yon, it only leaves one spot left, at yun ay ang Earth God. Dahil kilala na natin ang Rain God na si Zaza na possible na ang panibagong user ngayon ay si Dragon, alam na natin na si Luffy ang Sun God, and given the clues, the hints, posible na itong si Imo ang Forest God na nangangahulugan na isang God na lang ang natitira at yun ay ang Earth God. At yun ay si Dozan, ang World Serpent na pinatay na ni Imo kaya hindi na siya nag-a-appear ngayon. Not to mention, this could be a stretch na parang pinipilit na lang natin ito, pero kung titingnan natin mabuti nang mag-appear si Imo sa Elbaf, maging ang mga puno, ang mga bahay, nagkaroon ng sarili nilang mga consciousness na parang sinapian ng mga devils na pwedeng clue din para sa atin na siya ang god ng forest. But still, this is just an assumption and we cannot deny the fact
na chances are hindi talaga isang god itong si Dozan, kung hindi pangalan nito ng isa sa mga significant characters na hindi pa nabibigyan ng tunay na pangalan. Tulad na nga lang ni Joy Boy, ni Nika, pwedeng ng isa sa mga kings na kumalaban sa kanya before. Pwede rin na ito ang pangalan ng previous God of War since paulit-ulit na binabanggit ni Emu sa latest chapter kung paano niya pinatay ang previous master ni Ragnir, kung bakit gustong humanap ni Ragnir ng panibagong worthy user para mag-exact ng revenge. Nakita din natin guys sa latest chapter na talagang napaka-superior ng ice nitong si Ragnir. Unlike ng ice ni Aokiji, oo malakas, wide scale din, pero pagdating sa ice nitong si Ragnir, literal na on a different level. Wala talagang makakabasag, walang makakatunaw nito, not unless gustuhin yung tunawin or i-undo nitong si Ragnir. Maging ang Omen, ang Black Flames nitong si Emu ay hindi tumalab sa ginawa niyang pag-freeze dito kay Gunko, na nagpapatunay lang na wala talagang makaka-cancel out nito. This might be the reason kung bakit kinailangan talagang pumunta dito ni Emu. Hindi niya mare-recover at hindi niya maibabalik sa Marijoa itong si Gunko kung hindi niya mismo papatayin itong si Ragnir, or kung hindi niya ito papasukuin at papatunaw ang ice para makatakas si Gunko. At sa chapter na yun din guys, along with the confirmation and face reveal nitong si Brook nung nabubuhay pa siya, napakarami ng misteryo. Hindi lamang sa nalaman natin na may isang ancient kingdom na hindi pa na-reveal ang Speria Kingdom, kung hindi maging mismong ang character designs ng mga characters na i-introduce sa flashback na yon. Nakita natin na itong si Brook, kamukang kamukha niya ang batang version ni Blackbeard. Habang ang hari naman ng Speria Kingdom, si King Ruin, kamukang kamukha naman ni Rox. Or siguro to be more specific, parang combination ni Blackbeard at ni Rox ang kanyang itsura. Meron nga bang koneksyon sa gitna ng mga karakter na ito? Possible nga ba na ang king ng Speria Kingdom at itong si Brook ay may koneksyon sa Daviglan? Or baka miyembro talaga sila nito? Napakalaking misteryo nito guys, lalong-lalo pat ang alam lang natin ayon dito sa flashback na ito, umalis daw itong si Gunko para pumunta sa Holy Land ng Marijoa at wala nang maalala si Brook sa sumunod na mga nangyari. Siguro inatake sila ng Holy Land, pumunta ang mga Holy Knights dito at dito magsisimula ang delubyo sa Speria Kingdom. Dahil kung totoo nga na members sila ng Davy Clan or kahit papano may connection sila sa Davy bloodline, hindi malabong sugudin talaga sila ng world government. At mangangahulugan lang ito guys na mayroong isang membro ng Davy Clan sa loob ng crew ni Luffy na lalong magpapaganda ng kwento. However, huwag kayong mag-alala guys, bukas na bukas, Tuesday, maire-release ng spoilers para sa chapter 1184. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.